mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. May mga pagkakataon sa buhay na tila pinaglalaruan ka ng tadhana. Paano nga ba nagtagpo ang dalawang mundong magkaiba ang kinalakihan? Magkaiba ang oras at magkaiba ang pinanggalingan. Sa isang bar, nagsimula ang kwento namin. Hindi sa pamamagitan ng matatamis na salita, kundi sa isang ngiting nagsabing, kahit hindi tayo magkapareho ng lahi, sa iyo ko magsisimula. Magandang gabi sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sherwin, 40 years old, at isang seaman. Bilang panganay sa aming magkakapatid, maaga akong namulat sa lupit at hirap ng buhay. Bata pa lang, imbes na laro ang inuna, ay trabaho na ang hinarap ko upang maging katuwang ng aking mga magulang sa pagtaguyod ng aming pamilya. Ang pangarap kong maiahon sa hirap ang pamilya ko ang naging gabay ko. Sa bawat hampas ng alon at layo ng nararating ng barko, baon ko ang alaala ng aming maliit na bahay. Pero sa gitna ng paglalayag sa malawak na dagat, hindi ko inaasahang doon ko pala mararamdaman ang isang pag-ibig na hindi ko pa naranasan kailanman. Sa totoo lang, bago ako naging seaman, hindi biro ang pinagdaanan ko. Bago ko hinarap ang malalaking alon sa dagat, mas matitinding hirap muna ang hinarap ko sa lupa. Dahil ako nga ang panganay at inaasahan ng mga magulang ko, hindi ako pwedeng mapagod o sumuko. Kaya kahit masakit ang katawan, tinitiis kong magtrabaho para may maiabot akong pera kay nanay pag uwi sa hapon. Hindi rin kasi sumasapat sa amin ang kinikita ni Itay sa pangingisda. Kaya naman, bilang panganay niyang anak, ginawa ko ang lahat para makatulong. Hindi ko kasi pwedeng iasa lang sa kanya ang lahat, lalo na't nakikita ko kung paano niya tiisin ang puyat at pagod sa laot para lang may maihain kami sa lamesa. Kaya naman, kahit anong racket o marangal na trabaho sa lupa, ay pinapasok ko. Subalit sa kabila ng pagtatrabaho kong yon, hindi ko naman pinabayaan ang aking pag-aaral. Palagi kasing sinasabi sa akin ni na Itay na edukasyon lang ang tanging maipamamana nila sa amin. Kaya naman, kahit puyat at pagod galing sa racket, pinipilit kong pumasok sa eskwelahan. Bitbit ko ang aking mga libro habang iniisip na ito ang magiging susi namin para makaahon sa hirap. Ang hirap maging working student. Pero tuwing nakikita ko ang mga kapatid ko at ang sakripisyo ng aking mga magulang, nawawala lahat ang pagod ko. Alam kong hindi pwedeng habang buhay kaming ganito. Ang pangarap na mabigyan sila ng magandang kinabukasan ang naging gabay ko sa bawat araw. Yun nga lang, ang layuning iyon ay muntika ng masira nang dumating ang isang babaeng labis kong minahal. Itago na lang natin siya sa pangalang Michelle. Siya ang naging unang seryosong pag-ibig ko. Nakilala ko siya dahil sa isang kaibigan ko. Nalaman kasi nito na matagal ko ng crush si Michelle. Kaya naman, gumawa siya ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Sa una, nahihiya pa akong lumapit sa kanya. Sino ba naman kasi ko? Isang simpleng working student lang na laging pagod at amoy araw galing sa racket. Pero dahil sa tulong ng kaibigan ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin siya. Doon ko nalaman na masayahin siya at madaling kausap. Kaya hindi nagtagal ay nahulog ng tuluyan ang loob ko sa kanya.
Araw-araw, siya ang naging inspirasyon ko. Kahit gaano kabigat ang trabaho ko sa maghapon at kahit gaano kapuyat sa pag-aaral, basta makita ko lang ang ngiti niya, parang nawawala lahat ng pagod ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na sinagot niya ako. Nang malaman naman nila Itay na may nobyo na ako, ay hindi naman nila ako pinagbawalan. Basta alam ko lang daw ang limitasyon ko at wag kong pababayaan ang aking pag-aaral. Sabi pa ni Itay noon, walang masamang magmahal. Basta wag lang daw mawawala ang focus ko sa mga pangarap ko para sa pamilya. Naintindihan ko naman ang paalala nilang yon. Kaya naman, lalo ko pang pinagbuti ang pagtatrabaho at pag-aaral. Nang sa ganon ay mapatunayan ko sa kanila na hindi ako magiging sakit ng ulo. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Michelle, unti-unti kong nakalimutan ang mga plano ko para sa sarili ko at sa pamilya ko. Umikot kasi ang mundo ko sa kanya, sa punto na handa ko nang iwan ang lahat. Pati ang pangarap kong makasampa sa barko. Basta makasama ko lang siya. Sa katunayan, ay muntik ko na nga unahin nun ang puso ko kaysa sa responsibilidad ko bilang panganay. Sapagkat kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay sapat na ang mundo ko. Nabulag ako sa idea na kaya kong mabuhay, basta't nariyan siya sa tabi ko. Nakalimutan ko na may mga kapatid akong naghihintay ng baon at may mga magulang akong umaasang maiahon ko sila sa hirap. Kaya naman, sa tuwing mag-aaway kami ni Michelle o kapag nagpapakita siya ng senyales na gusto niya palagi akong nasa tabi niya, mas pinipili kong lumiban sa trabaho o mag-cut ng klase para lang hindi siya magtampo. Hanggang sa umabot na rin ako sa puntong unti-unti nang bumababa ang mga marka ko at nababawasan ang perang na iuuwi ko kay nanay. Ngunit nang tanungin ako ni Michelle kung talaga bang mahal ko siya, isang tanong iyon na naging simula ng pagising ko sa katotohanan. Kung mahal mo talaga ako, Sherwin, itatanan mo na ako. Ilalayo mo na ako sa lugar na to. Nabigla ako sa hirit niyang yun. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig habang nakatingin sa kanya. Doon ko napagtanto kung gaano kalaki ang agwat ng takbo ng utak naming dalawa. Para sa kanya, ang pag-ibig ay parang laro sa teleserye na pwedeng takasan ang lahat ng problema. Pero para sa akin, ang totoong buhay ay ang pamilyang maiiwan ko kapag sumama ako sa kanya. Hindi ko magawang sumagot agad. Paano ko ba naman kasi siya itatanan? Kung ang perang nasa bulsa ko lang ay sapat para sa pamasahe ko pauwi at pambili ng bigas para sa hapunan ng mga kapatid ko. Ang hirit niyang yon ang naging huling mitya na nagpagising sa akin na ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin ay siya palang unti-unting hihila sa akin pababa. Hanggang sa nung gabing yon, nakipaghiwalay sa akin si Michelle dahil hindi ko nagawang sumama sa kanya. Pero ang mas matinding hampas ng tadhana ay dumating makalipas ang ilang araw. Nalaman ko na nagdadalang tao pala si Michelle sa iba. At kaya pala niya ako niyayang magtanan ay para ako ang umako sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Hindi raw kasi siya kayang panagutan ng nakabuntis sa kanya dahil ayaw sa kanya ng pamilya nito. Kaya para makaiwas sa kahihiyan, ako ang naisip niyang magtakpan ng kasalanan nila. Ginamit niya ang pagmamahal ko para lang maging panakitbuta sa pagkakamali nilang dalawa. Dahil naman sa nalaman kong yon, ay tuluyang gumuho ang buong mundo ko. Lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanya, biglang nawalan ng halaga. Hindi ko kasi akalaing habang tinitiis ko ang lahat ng hirap,
At butas lang pala niya ako. At hindi lang ako ang nobyo niya, kundi may iba pa pala. At ang masakit pa ron, imbes na humingi siya ng tawad nang malaman ko ang totoo, hinamak pa niya ang pagkatao ko. Sinumbatan niya ako na kesyo mahirap lang daw ako at walang mararating sa buhay, kaya mas pinili niya ang lalaking mayaman. Ang kaso, ang akala niya ay paninindigan siya nito. Pero dun siya nagkamali. Dahil laro lang pala para sa lalaking yun ang lahat ng nangyari sa kanila. Simula naman nun, sa isang iglap, nawalan ako ng ganang magpatuloy sa buhay. Pero habang nakaupo ako sa gilid ng aming maliit na bahay, narinig ko ang tawanan ng mga kapatid ko sa loob at nakita ko si nanay na nag-aayos ng hapunan. Doon ako natauhan. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng sumuko dahil lang sa isang tao. Kung akala ni Michelle ay mananatili akong mahirap habang buhay, papatunayan kong mali siya. Ang sakit at galit na naramdaman ko ang ginawa kong gasolina para magsumikap. Kaya naman lalo kong pinagbuti ang pag-aaral at pagtatrabaho para makapagtapos. Pero dahil sa katayuan na rin namin sa buhay, dumaan talaga ako sa butas ng karayom para lang makakuha ng diploma at ng mga kailangang sertipiko sa aking kurso. Sa katunayan, ay maraming gabi na tanging kape at pangarap lang ang magpalipas gutom ko, habang pinagsisikapan kong magtagumpay. Kaya nang maabot ko na yon, doon ko napatunayan na hindi habang buhay ay nasa ilalim kami. Pero katulad nga ng kasabihang, pag may tiyaga, may nilaga. Yun ang naging sandigan ko sa aking paglalakbay. Hinarap ko ang bawat hamon ng may determinasyon at tibay ng loob. Ang bawat puyat at pagod na aking dinanas ay nagsilbing hagdan upang marating ko ang aking kinaroroonan ngayon. Dahil napatunayan kong ang tagumpay ay para lamang sa mga hindi marunong sumuko. Kaya naman matapos ang serye ng mga training at matinding pagpoproseso ng mga papeles, dumating ang araw na matagal kong ipinagdasal. Sa wakas ay nakasampa rin ako sa barko. At habang dahan-dahang lumalayo ang barko sa pampang, at pinagmamasdan ko ang unti-unting pagliit ng mga ilaw sa aming bayan, naramdaman ko ang magkahalong kaba at pananabik sa aking dibdib. Lumayag ako dala ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit mas mabigat ang bitbit kong pag-asa para sa kinabukasan ng aking pamilya. Sa totoo lang, hindi pala madaling maging seaman. Dahil bago mo makuha ang magandang kita, dadaan ka muna sa butas ng karayom. Mula sa training, toxic na rotation, hanggang sa pakikibagay sa iba't ibang lahi. Pero sa kabila ng lahat, kapag naiisip ko ang kinabukasan ng aking pamilya, doon ko hinuhugot ang lakas para magpatuloy. Kaya naman, sa tuwing nakakaramdam ako ng pangungulila, iniisip ko na lang na ang ginagawa kong iyon ay para sa kanila. Dahil noong mga panahong iyon ay wala na akong ibang hangad, kundi mabigyan sila ng magandang buhay. Wala na rin naman kasi ko noon planong mag-asawa pa. Dahil sa nangyari sa amin ni Michelle. Masyado kasi ko nitong nasaktan. Kaya naisip ko noon na ang puso ko ay tuluyan ng nagsara para sa pag-ibig. Kaya naman, ibinuhos ko na lang ang buong lakas at oras ko sa trabaho sa barko. Hanggang sa nasanay na rin akong mag-isa. Subalit, tama nga ang kasabihan na hindi natin hawak ang takbo ng tadhana. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon,
Habang kami ay nakadaong sa isang daungan sa ibang bansa at nagpapalipas ng shore leave, ay nakilala ko si Victoria sa isang bar na pinuntahan naming magkakasama. Isa siyang British na turista na napadpad din sa daungang yon para magbakasyon. Sa gitna ng maingay na musika at tawanan ng aking mga kasamahang seaman, ang boses niya ang tanging naging malinaw sa akin. May kakaiba siyang accent. Malamyos, formal, pero kapag tumatawa siya ay parang kay daling mapalapit sa kanya. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagbati at pag-abot ng baso. Nang malaman niyang ako ay isang seaman, baka sa mga mata niya ang pagkamangha. Marami siyang tinanong tungkol sa buhay sa barko, sa mga karagatang natawid ko, at sa hirap ng pagiging malayo sa pamilya. Sa bawat kwento ko, nakikinig siya ng may buong interes. Na tila ba ang bawat port na nababanggit ko ay isang pahina ng isang kapanapanabik na libro. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nawala ang ingay sa paligid. Habang umiinom ng alak, ay napag-usapan namin ang kanyang buhay sa London. Ang pangarap niyang libutin ang buong mundo at ang mga bagay na nagpapasaya sa amin sa kabila ng pagiging magkaiba ng aming mundo. May mga sandaling nagkakatinginan na lang kami at humingiti ng walang dahilan. Isang koneksyon na nabuo sa loob ng ilang oras lang pero tila kay tagal na. Nang gabing yon, hindi ko akalain na ganun na lamang kadaling may mangyayari sa aming dalawa. Marahil ay dala na rin ito ng epekto ng alak na ininom namin, na unti-unting nagpababa ng aming depensa at nagpatapang sa nararamdaman ng bawat isa. Ang bawat tawa ay naging mas malapit. Ang mga bulong ay naging mas malalim. At ang simpleng dampi ng mga balat ay tila may dalang kuryente na mahirap labanan. Sa bawat pagtagay, nawawala ang banyagang pakiramdam sa pagitan namin. Hindi ko alam kung dahil ba sa kami ay nasa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. O dahil pareho naming alam na hiram lang ang oras na to. Isang gabi na walang bukas. Kaya naman nang maglapat ang aming mga labi sa labas ng bar, ang lahat ng pag-aalinlangan ay tuluyang natunaw. Hanggang sa nauwi ang gabi sa kanyang silid sa hotel. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang lahat ay naging mabilis, ngunit puno ng init. Ang bawat haplos at halik ay may kasamang pagmamadali, na tila ba nakikipag-unahan kami sa pagsikat ng araw. Sa mga sandaling yon, nakalimutan ko ang ugong ng makina ng barko, ang alat ng dagat at ang bigat ng pangungulila sa pamilya. Ang tanging mahalaga lang ay ang init ni Victoria na nakayakap sa akin sa gitna ng malamig na gabi. Nang sumapit ang umaga, nagising akong sinalubong ng sikat ng araw na dumaan sa awang ng kortina. Bahagya pang umiikot ang paningin ko dahil sa hangover. Pero agad na nagbago ang tibok ng puso ko nang lumingon ako sa aking tabi. Nandun pa rin si Victoria, mahimbing na natutulog habang yakap ang kumot. Ang ilang hibla ng kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha. Dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kama. Pinapakiramdaman ang bawat galaw ko para hindi siya magising. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang tapang at sigla niya kagabi sa bar ay napalitan ng isang maamong itsura habang natutulog. Tumayo ako at binuhat ang aking mga damit na nakakalat sa sahig. Habang isinusuot ko ang aking sapatos,
Napatingin ako sa salamin. Baka sa mukha ko ang puyat, ang tama ng alak, at ang isang uri ng ligaya na hindi ko pa naramdaman sa gitna ng malalaking alon. Pero kasabay nito ang realidad. Ang buhay marino ay hindi pwedeng huminto para sa isang gabi ng pag-ibig. Lumapit ako sa nightstand para kunin ang aking pitaka at relo. Sa tabi nito, nakita ko ang isang maliit na notepad ng hotel. Kumuha ko ng panulat at nag-iwan ng maikling sulat. Victoria, thank you for an unforgettable night. The ocean won't feel as lonely now. I have to catch the ship before it sails. Please keep in touch. Inilagay ko sa ilalim ng notepad ang aking email address at ang aking WhatsApp number. Bago ako tuluyang humakbang patungo sa pintuan, lumingon muli ako sa kanya. Lumapit ako ng dahan-dahan at nag-iwan ng isang marahang halik sa kanyang noo. Bahagya siyang gumalaw at ngumiti habang natutulog, na tila ba naramdaman niya ang aking pamamaalam. Isinara ko ang pinto ng hotel nang walang kaingay-ingay. Paglabas ko ng lobby, sinalubong ako ng ingay ng lungsod at ang amoy ng dagat mula sa malapit na daungan. Kumaripas ako ng takbo. Kumaripas ako ng lakad. Halos tumatakbo na, patungo sa naghihintay na service boat. Habang umaandar ang bangka pabalik sa aming barko, lumingon ako sa mga gusali ng lungsod. Alam kong sa susunod na linggo, tanging ang malawak na karagatan na naman ang aking kaharap. Pero sa pagkakataong ito, may dahilan na akong mag-abang sa tuwing magkakaroon ng signal ang aking telepono. Mabilis na lumipas ang araw, linggo at buwan. Ang mainit na gabing yun sa daungan ay naging isang magandang alaala na lang na paulit-ulit kong binabalikan sa tuwing nakatitig ako sa madilim at walang katapusang karagatan habang ako ay nasa duty. Gaya ng ipinangako ko, nag-email ako sa kanya sa unang pagkakataon na nagkaroon kami ng signal matapos ang ilang linggong paglalayag. Noong una, akala ko ay hindi na siya sasagot, na baka para sa kanya, isa lang din akong estranghero na nakasama niya sa isang gabi ng kasiyahan. Pero laking gulat ko nang makatanggap ako ng mahabang tugon mula sa kanya, paglipas ng 2 araw. Mula noon, naging takbuhan namin ang isa't isa. Sa tuwing dadaong ang barko at makakonek ako sa Wi-Fi, ang mga mensahe ni Victoria ang una kong hinahanap. Unti-unti, ang mundong dati ay magkaiba at malayo ay tila lumiliit dahil sa mga mensaheng ipinapadala namin sa isa't isa. At ang alak na naglapit sa amin nung gabing iyon ay naging simula lang pala ng isang mas malalim na koneksyon. Kaya naman, hindi ko inaasahan na ang isang gabing namagitan sa aming dalawa ay magkakaroon pala ng karugtong ng aming pagkikita. Hanggang sa bigla na nga lang muling magtagpo ang aming mga landas sa isang pagkakataong hindi ko kailanman inakala. Nang umuwi ako ng Pilipinas, ay hindi ko akalain na doon ko pa siya muling makikita. Matapos ang kontrata ko sa barko, lumapag ang eroplano ko sa NAIA. Bitbit ang pamilyar na pananapik ng isang seaman na makauwi sa sariling bayan. Ang plano ko lang naman ay magpahinga, makasama ang pamilya at lasapin ang pagkaing Pinoy na matagal kong hindi natikman habang nasa laot. Ni sa panaginip ay hindi pumasok sa isip ko na ang susunod na kabanata ng kwento namin ni Victoria ay isusulat sa mismong bansa ko. Hanggang sa isang hapon,
Habang naglalakad ako sa Intramuros, nagpapalipas ng oras habang naghihintay sa isang kaibigan, napansin ko ang isang pamilyar na tindig ng babae sa tapat ng San Agustin Church. May hawak siyang kamera. Nakasuot ng simpleng white linen top at tila seryosong kinukuhanan ng larawan ang lumang arkitektura. Pumilis ang tibok ng puso ko. Ang bland na buhok na yon, ang paraan ng paggalaw niya, kahit nakatalikod siya, kilalang kilala ng puso ko. Victoria? Medyo paus kong tawag. Kalahating umaasa at kalahating natatakot na baka nagkakamali lang ako dahil sa labis na pangungulila. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang magtagpo ang aming mga mata, nalaki ang kanyang mga asul na mata at literal na nabitawan niya ang takip ng kanyang kamera. Isang malawak at hindi makapaniwalang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Oh my God! Sherwin? Usal niya sa pamilyar na malamyos na British accent na matagal kong pinapangarap marinig muli. Doon ko nalaman na nagpasya pala siyang maglakbay sa Asia para sa isang mahabang bakasyon. At ang Pilipinas ang unang destinasyon sa kanyang listahan. Hindi niya ako sinabihan dahil gusto niyang sorpresahin ako kapag maayos na ang itinerary niya. Pero mukhang ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para hindi na kami maghintay. Ang orihinal na 2 linggong bakasyon ni Victoria sa Pilipinas ay nauwi sa 1 buwan. Pagkasama naming napanood ang sikat ng araw sa Boracay. Nilakbay ang mga nakasabit na hagdang-hagdang palayan sa Banawe. At ninamnam ang bawat sandali na magkasama kami na walang oras na hinahabol o barkong kailangang balikan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging malinaw sa amin na ang nangyari noong unang gabi sa Banyagang Bar ay hindi lang pala isang panandali ang bugso ng damdamin o epekto ng alak. Ito ang simula ng isang kwentong nakatadhana talagang mangyari. Dumating ang araw ng kanyang pagbabalik sa London. Habang magkatabi kami sa departure area ng paliparan, pamilyar na bigat sa dibdib ang naramdaman ko. Ang parehong lungkot nung iwan ko siya sa kwarto ng hotel buwan na ang nakararaan. Pero ngayon, wala nang panyong may bango lang ang hawak ko, kundi hawak ko na ang kanyang mga kamay at may katiyakan na ang bukas. Umarap siya sa akin. May bahagyang luha sa kanyang mga asul na mata, pero nakangiti. I guess it's my turn to leave, Sherwin. Bulong niya sa malamyos na British accent. Umiti ako at hinubog ang kanyang mukha sa aking mga palad. This isn't goodbye, Victoria. I'm just letting you go for now. Tuwika ako sa kanya. I know. Sagot niya sabay dait ng isang matamis at matagal na halik sa aking mga labi. I told you before, don't let the ocean make you forget how to connect with the land. Now, you have a reason to always come back. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na susi bago siya tuluyang humakbang papasok sa boarding gate. Isang susi para sa kanyang apartment sa London na may kalakip na maikling sulat. For your next vacation, my home is now your home. Habang pinapanood ko ang paglipad ng eroplano patungo sa ulap, naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Ang buhay ng isang seaman ay palaging sinusukat sa distansya, sa pagitan ng pag-alis at pagbabalik. Pero sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan ko na hindi mahalaga kung gaano kalawak ang karagatan na namamagitan sa amin. Dahil sa bawat muli kong pagsampa sa barko at pagharap sa mga alon, hindi na ako maliligaw.
dahil may isang Victoria na naghihintay sa akin sa dulo ng mundo. At natagpuan ko na ang aking huling daungan.